Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2481. Ang lobo ay bumangga mismo sa sisidlan na naging dahilan upang mataranta ang mga lalaki sa sisidlan. Sa kabutihang palad, ang pinto ng sasakyang dagat ay nagsara kaagad sa oras na nagligtas sa kanila mula sa kanilang kapahamakan. Si Rudy ay labis na natakot na siya ay hindi makapagsalita, natulala habang nakatayo lamang. Si Grayson naman ay hindi nagamaan ang pakiramdam, napahawak sa kanyang dibdib habang kumakabog ang kanyang puso sa kanyang tadyang. Kung mas bumilis ang tibok ng puso niya, baka lumabas na ito sa lalamunan niya. Huminga ng malalim si Jackie. Siya ang pinakakalma sa kanilang tatlo, ngunit kinilig pa rin siya sa nangyari. Ilang hininga lang ang layo nila sa kapahamakan, kung tutuusin. Si Jackie ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling kakayahan, ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung siya ay makakataka sa isang spring solidifying realm beast. Iyon ay kakilay-kilabot. Masyadong malapit iyon. Kung magpapatuloy tayo sa ganito, malamang mamatay ako sa atake sa puso kung hindi ako nilamon ng halimaw. Nanginginig na sabi ni Rudy habang bumagsak sa sahig. Huminga ng malalim si Grayson para pakalmayan ang sarili. Iyon ay isang aktwal na mature na Frostwolf, at hindi rin iyon katulad ng anumang ordinaryong Frostwolf. Nasa tuktok na ito ng maagang yugto ng Spring Solidifying Realm. Isang hiwa na lang mula sa gitnang entablado. Tinapik-tapik ni Rudy ang kanyang dibdib. Salamat, nasa tamang oras kami. Nasa amin ang sisidlan upang protektahan kami, kung hindi ay patay na kami ngayon. Pagkatapos ng pahayag ni Rudy, gayunpaman, isang kalabog ang narinig mula sa labas ng sasakyang dagat, na naging sanhi ng marahas na pagyanig. Hindi na nila kailangan pang tumingin sa labas para malaman na ang isang mata na Frostwolf ay walang awa na ibinabato ang sarili laban sa sisidlan. Ang sumunod ay ilang sunod-sunod na suntok, at ang tatlo ay wala ng oras para patahimikin ang kanilang sarili bago sila muling nataranta. Nanlaki ang mga mata ni Rudy nang bigla siyang tumayo mula sa sahig. Lumingon siya kay Jackie. Anong gagawin natin? Ano ang susunod nating gagawin? Ang bagay na iyon ay maghihiwalay sa atin kung ito ay sirain ang sisidlang ito at makarating sa atin. Kinilig si Grayson. Nagsisisi ako ngayon sa pagligtas sa taong ito. Kung hindi dahil sa kanya, ang isang matang lobo ay hindi humahampas sa sasakyang dagat ngayon ng napakabaliw. Hindi tanga ang lobong ito. Ang katotohanan na ito ay galit na galit ay tiyak na ang taong ito ay nagalit dito. Ngayon, galit din ito sa atin. Tinitigan ng masama ni Grayson ang lalaking nakaputing damit na wala pa ring malay. Kung magising ang lalaki, tiyak na makikinig si Grayson sa kanya, novel drama. Nakasimangot si Jackie habang malamig na nakatingin kay Grayson. Ginawa ko na ang assessment ko sa labas. Maganda ang pagkakigawin ng sisidlan na ito, at hanggat hindi ito inaatake ng lobo sa loob ng maraming araw, dapat itong kumapit sa ngayon. Ang dalawa pa ay sabay na napaawang ang kanilang mga labi nang marinig iyon, walang sinasabi, ngunit ang pag-atake laban sa sisidlan ay hindi napigilan. Sa bawat pagtama ng isang lobo na may isang mata, manganginig din ang mga tao sa loob. Mahirap man lang tumayo ng maayos. Ang kanilang mga mood ay mali-mali, tulad ng kung paano ang sisidlan ay nanginginig laban sa lakas ng lobo. Madilim ang mga mukha ni Rudy at Grayson sa buong oras. Pagkatapos ng buong oras na pag-atake, gayunpaman, biglang tumigil ang isang lobo na may isang mata. Nakahinga ng maluwag ang iilan sa kanila sa barko. Napatingin si Rudy sa pinto. Sa tingin mo umalis ang lobo. Umiling si Jackie bago umupo sa sahig. Maaaring ito ang unang pagkakataon na makakita ng isang lobo na may isang mata, ngunit isang lobo ay isang lobo pa rin. Isa sila sa pinakamahusay na mangangaso sa ligaw. Para sa isang buong oras na pag-atake nito sa sasakyang dagat, kitang-kita kung gaano nito kinamumuhian ang lalaking iyon. Dahil iyon ang kaso, hindi ito madaling umalis. Kahit na hindi niya nakikita ang sasakyang dagat, sigurado akong tahimik itong naghihintay sa atin sa labas. Sa mga salitang iyon, nagsimula na namang mabalisa sina Grayson at Rudy. Kabanata 2482. Talagang hindi magandang balita para sa kanila kung nanatili sa labas at hindi umalis ang nakabukas na isang mata na Frostwolf na iyon. Nangangahulugan ito na hindi muna sila makakalabas pansamantala. Habang tumatagal sila, mas masahol pa ito para sa kanila. Nagpaplano pa lang sila ng paraan para makatakas bago mangyari ang buong gulo, ngunit nahaharap na sila sa ganoong balakid. Ang isang halimaw na nasa Spring Solidifying Realm ay isang pag-iral na hindi nila kayang talunin. Sila ay nasa para sa isang kabuoang bangungot kung ang halimaw na iyon ay patuloy na maghintay para sa kanila sa labas mismo ng barko. Nilinga ni Rudy si Jackie.
Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Kahit kayang maghintay sa labas na parang mangangaso ang halimaw, kailangan pa rin ito ng pagkain. Hindi ito maaaring manatili sa labas sa buong oras. Alam ni Jackie ang gustong sabihin ni Rudy at tumango lang siya ng nakangiti. Hindi ito mananatili sa labas sa buong oras, ngunit kahit na mag-hunting, hindi ito magtatagal. Higit sa lahat, hindi natin alam kung kailan ito aalis at kailan ito babalik. Siguro susubaybayan nito ang bawat galaw natin sa tuwing babalik ito. Hanggat aalis tayo sa sisidlan, ito ay darating sa atin, mapaghiganti gaya ng dati. Nahiya si Rudy sa narinig, kaya napahinto pa siya sa paghinga. Berde ang mukha ni Grayson at saka tinitigan ang lalaking nakasuot ng puti, nang hihinayang sa pagligtas sa lalaki. Pagkaraan ng mahabang panahon na nakasimangot sa pag-iisip, nag-aalangan na nagsalita si Grayson, kung itatapon natin siya ngayon, magpapatuloy ba ang pag-atake sa atin ng lobo? Nakasimangot si Jackie habang walang magawa ang mga labi. Talagang minaliit niya sina Rudy at Grayson. Pagkasabi noon ni Grayson ay tumango si Rudy bilang pagsang-ayon. Tila iisa ang brain cell nilang dalawa na gustong itapon ang lalaki sa lobo. Napabuntong hininga si Jackie habang mariing nagsalita, hindi natin magagawa iyon. Ang buong dahilan kung bakit namin siya iniligtas ay para siya ang maging gabay namin. Higit pa rito, hindi namin maintindihan kung ano ang iisipin ng isang lobo na may isang mata. Kung itinapon natin ang lalaking iyon, hindi natin alam kung pakakawalan tayo nito. Panatilihin ang mga kaisipang iyon sa iyong sarili. Huwag tayong gagawa ng padalos-dalos kapag hindi natin alam ang sitwasyon. Kinagat ni Grayson ang kanyang mga labi habang nakatingin sa isang tabi. Huwag kang umarte na parang napakaranggal mo. Isipin kung anong uri ng sitwasyon ang ating kinalalagyan. Hindi natin dapat pinag-uusapan ang tungkol sa karangalan o integridad, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Kung hindi dahil sa pasanin na ito, hindi tayo mahihirapan. Tumango si Rudy doon, ngunit hindi siya umimik. Hindi mapakali si Jackie. Labanan ang desisyong ito. Nagsalubong ang kilay niya at nagsimulang mag-isip kung ano ang susunod nilang gagawin. Dahil ang tao ay lubhang nasugatan, walang tunay na enerhiya na dumadaloy sa loob niya. Hindi masabi ni Jackie kung saang lupain naruroon ang taong iyon, ngunit ang pagbugbog ng husto ng isang nilalang sa Spring Solidifying Realm ay nangangahulugan na siya ay mas mahina kaysa sa lobo. Gayunpaman, ang lalaking ito ay mas malakas kaysa kina Rudy at Grayson. Ang dalawang ito, sa kabilang banda, ay hindi rin magtatagal kung sila na ang maghaharap laban sa lobo. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay isang kumpletong palaisipan sa sandaling ito, kaya hindi maasahan ni Jackie ang taong iyon. Kahit na nagising siya, ang mga pinsala ay nangangahulugan na malamang na kailangan niya ng mahabang oras upang gumaling. Ang pinakamahalagang bagay para sa sandaling iyon ay upang mapabuti ang kanyang sariling mga kasanayan. Sa pag-iisip tungkol sa kapangyarihan na dulot ng Spring Solidifying Realm Beast, hindi maiwasan ni Jackie na matuwa. Maaaring hindi siya katugma ng isang lobo na may isang mata sa sandaling iyon, ngunit maaari niyang labanan ito kung gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay. Kabanata 2483. Hanggat kaya niyang makipagpalitan ng ilang mata sa Frostwolf, magkakaroon ng pagkakataon si Jackie na makatakas. Biglang pumasok sa utak niya ang ideya ng may maalala siya. Hindi niya maiwasang mapatingin sa walang malay na lalaki sa sahig. 1 metro lang ang layo mula sa lalaki ay isang kristal na kulay pula na tahimik na nakahiga. Ang kristal na iyon ay ang mismong itinapon sa sisidlan noong unang pag-atake laban sa sisidlan sa isang ambush. Kung isa sa alang-alang ang sitwasyon sa sandaling iyon, ang maliit na pulang kristal ay hindi ordinaryong bato. Hindi napigilan ni Jackie na magmadali papunta sa pulang kristal, kinuha ito sa kanyang palad. Ang kristal ay tila may enerhiyang dumadaloy sa loob nito, ngunit hindi niya alam kung para saan ito ginamit. Bakit hawak mo yang kristal? Maingat na sabi ni Rudy. Kahit na ang isang hanggal ay masasabi na ang kristal ay maaaring isang bagay na napakalaking halaga, at si Jackie ay tila angkinan niya ito para sa kanyang sarili, na hindi gustong mangyari ni Rudy. Kung tutusin, ang kristal ay nabato sa kanilang tatlo, kaya siya ay may karapatan din sa kristal. Naintindihan naman agad ni Jackie ang nasa isip ni Rudy. Ngumuso siya sa naisip, hindi man lang niya sinulyapan si Rudy at sa halip ay tumutok sa kristal. Ginamit niya ang kanyang kamay upang kuskusin ang pulang kristal bago ay zero ang kanyang buong pandama sa pagsusuri sa kristal. Pagkatapos ng ilang detalyadong paghahanap, wala siyang napansin at wala pa rin siyang ideya kung para saan iyon. Ang kristal na ito ay dapat na isang bagay na kamangha-mangha at mahalaga, ngunit hindi niya alam kung para saan ito magagamit. Jackie, anong naiisip mong gawin? Biglang sabi ni Grayson. Sumunod ng malapitan si Rudy, dapat sa ating tatlo ang kristal. Huwag mo nang isipin ang pag-angkin para sa iyong sarili.
Malamig nang umuso si Jackie, hindi pinansin sina Rudy at Grayson. Kung inaakala nilang dalawa na kaya nila siyang kunin, pupunasan sila ni Jackie gamit ang isang kamay. Napatingin siya kay Grayson. Halika, kunin mo kung may kakayahan ka. Ang komento ni Jackie ay matagumpay na nakapagtataka para kay Grayson, at ang mukha ni Grayson ay namula nang sumugod siya patungo kay Jackie, na tumawa lamang. Anong mali? Sinusubukan mo bang ipaglaban ako? Sa kakayahan mo lang. Ang mga salita ni Jackie ay napuno ng aura ng isang makapangyarihang individual, at napaatras si Grayson. Ang lakas ni Jackie ay dalawang kaharian na mas mataas kaysa kay Grayson, hindi talaga masuri ni Grayson ang lakas ni Jackie sa ngayon, novel drama. Gayunpaman, sa kanyang aura lamang, naramdaman ni Grayson na mas malakas si Jackie kaysa sa kanya. Dahil dito, napagtanto ni Grayson na wala sila sa Rosefinch Pavilion o sa Alchemist Alliance. Nasa ilang sila. Pinasyahan ng mga kamao ang lahat dito, at wala siyang espesyal na katayuan. Para kay Jackie, si Grayson ay isang mahina lamang. Kung siya ay tunay na humawak ng armas laban kay Jackie, ang mga bagay ay hindi magiging maganda para sa kanya. Kabanata 2484. Kung tutuusin, sa usapin ng kanyang martial prowess sa Rosefinch Pavilion, isa lang siyang runner na disipulo. Sa pag-iisip nito, biglang nagmistulang ball ang impes si Grayson. Umasim ang mukha niya at hindi na naglakas loob na makipagtalo. Si Rudy, sa kabila ng hindi pagharap sa dominanteng aura ni Jackie, ay nararamdaman pa rin nito ang lakas nito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na wala na rin siyang katayuang dapat balikan. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang mga kakayahan upang labanan si Jackie, ngunit siya ay tila walang laban kay Jackie, novel drama. Kung talagang sumiklab ang away sa kanila, maaaring kakampi ni Rudy si Grayson, ngunit maaaring tumalikod si Grayson sa kanya. Mahirap malaman kung ano ang iniisip ng sinuman, kaya't biglang hindi nang ahas si Rudy na gumawa ng kahit ano. Sa isang tingin pa lang sa dalawa, alam na ni Jackie na natakot siya sa kanila. Hindi na niya pinansin ang dalawa at itinoon ang atensyon sa pulang kristal. Nagplano siyang mag-eksperimento dito upang makita kung magagamit niya ang kristal upang madagdagan ang kanyang lakas. Nang walang anumang tulong mula sa labas, siya ay bulag na nagsasanay, kaya hindi niya alam kung kailan siya makakapasok sa Spring Solidifying Realm. Sa pagkakataong iyon, isang sunod-sunod na ubo ang narinig mula sa kanyang tabi. Nagmamadaling ibinaling ni Jackie ang kanyang ulo upang makita ang lalaking nakaputing damit na umuubo habang nanginginig ang kanyang katawan. Nagsimulang gumalaw ang mga pupil sa ilalim ng kanyang mga talukap na tila madyay gising na siya. Dumiretso silang tatlo sa tabi niya. Nakatayo sila sa isang direksyon bawat isa, nakapalibot sa kanya. Matapos ang humigit kumulang 5 o 6 na paghinga, dahan-daang binuksan ng lalaki ang kanyang pagod na mga mata. Pagkatapos ng ilang matinding paghinga, sumimangot si Jackie at nagtanong, gusto mo ba ng tubig? Kahit pinaghirapan ni Jackie na magsalita sa mahinahong tono, nabigla pa rin sa boses niya ang lalaking nakasuot ng puting damit. Nanigas ang lalaki habang nakatingala. Ikaw. Halatang hindi pa nakakabawi ang lalaking ito. Maya-maya, naalala niya sa wakas ang nangyari bago siya nawala ng malay. Tinulungan siya ni Rudy sa sahig. Ang kanyang mga sugat ay medyo malala. Kanina pa sila nagtatalo kung ano ang susunod nilang gagawin. Maliban sa pagrereklamo na pabigat ang lalaking nakasuot ng puting damit, wala silang nagawa para sa kanya. Sa sandaling iyon, hindi pa gumagaling ang mga sugat ng lalaki. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang mga sugat, nabahira ng pula ang kanyang damit. Walang magawang bamaantong hininga si Jackie, kumuha ng gamot sa kanyang storage ring. Papaayos na tayo, pero kailangan mong ihanda ang sarili mo sa sakit. Bago pa magising ang lalaki ay tumingin sa kanya sina Rudy at Grayson na parang pinatay ang kanilang mga magulang. Biglang parang naging masunurin ang dalawa pagkatapos niyang magkamalay, hindi umimik. Gusto ni Jackie na tagpi ang mga sugat ng lalaki, at tumulong pa ang dalawa. Kakaiba ang tingin nilang magkasama. Naging sanhi ito upang hindi makapagsalita si Jackie, ngunit wala siyang sinabi tungkol dito. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nahawakan nilang tatlo ang mga sugat ng lalaki. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay naglabas ng ilang panloob na table task mula sa kanyang sariling storage space upang sugpuin ang kanyang mga sugat. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nakausap na niya silang tatlo. Nagmamadaling tanong ni Rudy, sino ka? Nasaan na tayo ngayon? Paano mo napukaw ang Frostwolf na iyon na may isang mata? Dahil sa sinabi ni Rudy, hindi na nakaimik si Jackie. Sa ilalim ng sitwasyong ito, dapat ay sinubukan nila ang kanilang makakaya upang ihayag ng kaunti hanggat maaari. Siguradong may bumabara sa utak ni Rudy para itanong niya kung saan ang lugar na ito. Kabanata 2485. Hindi sinasadyang natapon si Rudy sa puting damit na nawala sila.
Ni hindi nila alam kung nasaan sila. Gulat na napatingin sa kanila ang lalaking nakasuot ng puting damit. Ilang beses siyang umubo bago nagpakilala, ang pangalan ko ay Hansel Brown, at isa akong disipulo ng Seven Absolutes Pavilion. Pagkatapos magpakilala ni Hansel Brown, biglang inayos ni Rudy ang kanyang katawan. Seven Absolute Pavilion, sabi mo. Sinasabi mo bang nasa teritoryo tayo ng Seven Absolute Pavilion ngayon? Saan ang lugar na ito? Bakit wala akong narinig na ganito kalaking kagubatan sa Seven Absolute Pavilion? Mas makahulugang tumingin si Hansel kay Rudy. Si Jackie naman ay hindi nakaimik, tunay na iniisip kong si Rudy ay nagduso mula sa hindi na maibabalik na pinsala sa utak. Kung hindi na ilantad ni Rudy ang tungkol sa kanyang sarili. Mukhang matalino si Hansel. Kahit may curious na tingin sa mga mata niya, hindi iyon makikita sa ekspresyon niya. Bahagya pa niyang pinipigilan ang sarili, na nagtaas ng pulang bandila ni Jackie laban kay Hansel. Si Hansel ay tila isang taong hindi madaling pakitunguhan. Inisip ni Jackie kung anong antas ang kanyang lakas. Sumagot si Hansel, ito ang Grandeur Mountain. Sinagot ng mga salitang iyon ang tanong ng lahat. Kahit na si Jackie ay nasa West Jersey State noon, naglaan pa rin siya ng oras upang maunawaan ang ilang bagay tungkol sa Middle Province. Wala siyang malalim na impresyon sa ilan sa mga lugar, ngunit tiyak na nagbel ang Grandeur Mountain. Sikat na sikat ang Grandeur Mountain sa Middle Province dahil ito ang pinakamalaking bulubundukin sa buong Middle Province. Tinawag itong bundok, ngunit talagang umabot ito sa isang napakalaking lugar. Kasama sa Grandeur Mountain ang malalaking kagubatan sa paligid nito, pati na rin ang walang hanggang bulubundukin. Kinuha nito ang ikalimang bahagi ng lupain ng Middle Province. Nakatayo ito sa kanlurang bahagi ng Middle Province. Sa isang maliit na silangan nito ay isang 5th grade plan na tinatawag na Seven Absolutes Pavilion. Sa paliwanag ni Hansel, agad na naintindihan ni Jackie at ng iba pa. Hindi naman talaga sila masyadong malayo sa Rosefinch Pavilion. Ang Rosefinch Pavilion ay mas malapit sa timog. May isa pang angkan sa pagitan nito at ng Seven Absolute Pavilion. Hindi ito aabutin ng ganoong katagal upang makabalik sa Rosefinch Pavilion. Matapos makasigurado sa kanilang kinalalagyan, nakahinga ng maluwag ang tatlo. Pagkatapos ay sinabi ni Grayson, kahit na medyo nasa sabik, nakita ko na ang Grandeur Mountain sa mga libro ng maraming beses. Ang Grandeur Mountain ay isang sikat na lugar ng pagtitipon para sa mga fiends. Ang sabi-sabi ay mayroong maraming nangungunang mga fiends sa Grandeur Mountain, at ang ilan sa kanila ay nagkaroon pa ng anyo ng tao. Nang marinig iyon, natuwa rin si Rudy. Nagningning ang mga mata niya habang sinasabi, marami na rin akong narinig. Maraming mga halimaw na nagkaroon na ng anyo ng tao na naninirahan sa loob ng Grandeur Mountain. Mataimtim na tumango si Grayson. Ako rin. Akala ko hindi na ako makakarating sa sikat na bundok na ito sa buong buhay ko. Hindi ako makapaniwala na pinahintulutan ako ng aksidenteng ito na makita kung ano ang hitsura nito. Samantala, walang sinabi si Jackie. Ang tanging magagawa niya ay tumayo ng walang imak sa kanilang walang pigil na mga salita. Gayunpaman, medyo makatwiran para sa kanilang dalawa na labis na nasa sabik. Pagkatapos ng lahat, ang Grandeur Mountain ay isang hindi pangkaraniwang lugar. Kabanata 2486. Ito ang pinakatanyag na lugar ng pagtitipon ng mga fiends sa buong kontinente ng Hestia. Ito rin ay isang larangan ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga fiend. Regular na pumupunta ang mga tao sa Grandeur Canyon para pumatay ng mga halimaw. Manghuhuli din ang mga demonyo ng mga tao doon, at ang kamatayan ay isang regular na pangyayari. Walang magawang paalala ni Jackie sa kanila, ang Grandeur Mountain ay hindi isang lugar para sa ating pamamasyal. Hindi ito sikat sa mga tanawin. Sikat ito sa pagiging lugar ng pagtitipon para sa maraming matataas na antas ng mga fiend. Ni hindi natin kayang talunin ang isang frost wolf na may isang mata, kaya paano ka nasasabik? Bahagyang umubo si Hansel sa katumango bilang pagsang-ayon, tama si Jackie. Ang Grandeur Mountain ay wala sa isang lugar kung saan tayo maaaring manatiling walang ginagawa. May panganib sa lahat ng dako. Napilitan ako, kung hindi sana ako sumugod dito. Ang kanyang mga salita ay matagumpay na natigilan kay Jackie. Nagmamadaling tanong ni Jackie, anong ibig mong sabihin dyan? Ito ba ang panloob na rehiyon ng Grandeur Mountain? Sa tanong ni Jackie, nabalisa siya na halos lumundag ang puso niya sa lalamunan. Kung talagang sila ay nasa panloob na mga rehiyon ng Grandeur Mountain, kung gayon ay magiging napakahirap para sa kanila na makalabas. Agad namang umiling si Hansel at sinabing, it's not the inner area. Kung kami ay nasa inner area, hindi na kami mabubuhay pa. Ito ay nasa pagitan ng hangganan at mga panlabas na rehiyon. Karamihan sa mga fiend dito ay nasa Spring Solidifying Realm. Sa kanyang paliwanag, agad na naintindihan ni Jackie kung nasaan sila.
Naunawaan din niya kung gaano kakilakilabot ang Grandeur Mountain. Kahit na ang lugar sa pagitan ng hangganan at ang panlabas na rehiyon ay napuno ng tagsibol. Solidifying realm beasts, kaya gaano kakilakilabot ang mga nakatira sa mga panloob na lugar. Kahit na ang isang elder ng isang 5th grade clan ay malamang na hindi maglalakas loob na makipagsapalaran sa mga panloob na rehiyon ng basta-basta. Tanong ni Rudy, kung delikado dito, bakit ka nandito? Ang tanong na naging dahilan ng pagpapakawala ni Hansel ng mahabang buntong hininga. Tila ito ay isang bagay na ayaw niyang ilabas. Gayunpaman, walang dapat itago, kaya walang magawa siyang sinabi, may pinilit ako rito. Kung hindi lang ako pinilit na pumasok dito, hindi na sana ako papasok. Nakakunot ang noo ni Jackie habang nagtanong, maaari ko bang malaman kung gaano kakalakas? Hindi ka pani-paniwalang tame time na sumagot si Hansel, nasa unang yugto na ako ng Spring Solidifying Realm. Ang sagot na iyon ay matagumpay na natigilan kina Grayson at Rudy. Ang Spring Solidifying Realm na ang huling layunin para sa kanilang dalawa. Kung tutuusin, ang dalawa sa kanila ay masyadong mahina. Kung wala ang tulong ng mga table tasks, hindi sila kailanman makakahakbang sa Spring Solidifying Realm. Sa pamamagitan lamang ng pagpunta sa antas na iyon ay magkakaroon sila ng sapat na kapangyarihan para sa alchemy. Noon, sila ay nagplano na maabot din ang Spring Solidifying Realm, ngunit naisip nila na kakailanganin nila ng napakahabang panahon. Gayunpaman, ang gayong kabataan ay nasa ganoong antas na. Halatang isa siyang master sa loob ng kanyang angka na pumupuno sa kanilang dalawa ng paghanga at paggalang. Tuwang-tuwang sinabi ni Rudy, dahil nasa Spring Solidifying Realm ka na, ibig sabihin, mailalabas mo na kami pagkatapos mong gumaling. Huwag mong kalimutan, kaming tatlo ang nagligtas sa iyo. Kung wala tayo, nilamon ka ng buhay ng lobong iyon. Nang marinig iyon, tame time na tumango si Hansel, na nagpapahiwatig na babayaran niya sila. Gayunpaman, walang magawa si Jackie. Talagang hindi pinag-isipan ni Rudy ang mga bagay bago magsalita. Kabanata 2487. Gustuhin man niyang mabayaran, hindi niya dapat ginawang halata. Gayunpaman, kahit na gusto ni Jackie na iligtas ang sitwasyon, huli na ang lahat. Hindi siya makapaniwala na nasa Spring Solidifying Realm na si Hansel. Higit pa rito, siya rin ay disipulo ng isang 5th grade clan. Nangangahulugan iyon na maaari siyang maging isang napiling disipulo sa 7 Absolute Pavilion, kaya nagtaka si Jackie kung paano siya napilitang pumasok sa Grandeur Mountain. Seryosong sabi ni Hansel, I know how to get out. Hanggat nakabawi ako, ilalabas kita. Ang lugar na ito ay hindi kasing delikado ng ibang mga lugar, ngunit hindi rin ganoon kaligtas. Basta mag-iingat tayo, dapat hindi masyadong mahirap lumabas. Ang mga salita ni Hansel ay nagbigay ng malaking pag-asa kina Grayson at Rudy. Ang mapatla nilang mukha ay biglang nanambalik ng kulay. Ang dati nilang kawalan ng pag-asa ay nawala nang muli nilang natagpuan ang tiwala na mabuhay. Gayunpaman, natagpuan ni Grayson ang isang bagay na nakakalito na nagdulot sa kanya ng kainahinala. Kung nasa unang yugto ka na ng Spring Solidifying Realm, paano ka binugbog sa ganoong kalagayan ng One-Eyed Frost Wolf? Hindi mo man matalo, dapat nakatakas ka. Parang may naisip si Hansel. Nawala bigla ang sarap niya habang namumula ang mga mata sa isang pilit na ngiti. Nakilala ko lang ang isang mata na Frost Wolf na iyon pagkatapos kong masugitan ng husto. Ang mga pinsala ko ay kadalasang sanhi ng lobo, ngunit ito rin ay dahil may ibang taong nanakit sa akin bago ko nakilala ang lobo. Kung hindi mo ako niligtas, nasa tiyan na ako ng lobong iyon. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pamamagitan nito, muling binati sila ni Hansel bilang pasasalamat. Lalong na-curious si Rudy nang marinig ang mga katagang iyon. Si Hansel ay nahulog lamang sa ganitong kapalaran pagkatapos na masugitan ng isang tao, kaya't sino ang nanakit sa kanya. Gaano man kagagaw si Rudy, nahulaan niya na si Hansel ay isang taong medyo mataas sa 7 Absolute Pavilion. Kung mayroon siyang ganoong katayuan, siya ay dapat na isang respetadong individual. Hindi siya dapat magkaroon ng ganoon karaming kaaway. Nagmamadaling nagtanong si Rudy, sino ang nakasakit sa iyo ng ganito? Sagot ni Hansel na madilim ang mukha, yung junior ko. Naglagay siya ng bitag para sa akin. Nakita ko siya bilang isang malapit na kaibigan, kaya hindi ko siya masyadong pinagdudahan. Kaya napunta ako sa ganitong estado. Pagkasabi noon ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ayaw niyang ipagpatuloy ang paksa. Ilan lang sa mga salitang iyon ang nagawang ipaliwanag ang lahat. Ang mga panloob na gawain ng mga angkan ay madalas na matindi. Patuloy ni Rudy, paano naging sama ng loob sa iyo ang junior mo? Anong uri ng bitag ang inilagay niya para sa iyo? Kumunat ang noo ni Hansel at sinabing, sa tingin ko, dapat tayong tumuon sa kung paano tayo dapat umalis sa lugar na ito.
Malinaw na ipinarating ng mga salita ni Hansel ang katotohanang ayaw na niyang pag-isipan pa ang paksa, ngunit tila hindi naintindihan ni Rudy at nagpatuloy sa kanyang mga tanong. Tila nagpupumilit siyang makuha ang ugat ng lahat. Napasimangot si Hansel sa kanyang mga ginawa, at napilitang hilahin pabalik ni Jackie si Rudy sa sobrang inis. Pwede bang tumahimik ka? Bakit mo ipinipilit na sisilipin ang mga problema niya? Ano ang silbi ng malaman mo? Kabanata 2488. Ang mga salitang iyon ay nagpakulo ng init ng ulo ni Rudy. Galit niyang sabi, anong ibig mong sabihin, Jackie? Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa pinakawalan kita kanina. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Jackie. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagpapalam kay Jackie? Halatang natakot lang si Rudy sa lakas ni Jackie. Hindi napigil ang sumagot ni Jackie at tumingin kay Hansel. Tinanong niya, paano ka nakipag-away sa isang frost wolf na iyon? Diretso sa puntong tanong ni Jackie. Malalaman din niya kung gaano katapat si Hansel sa sagot. Nakadepende ito sa itatago ni Hansel para sa kanila. Kung tutuusin, kahit na iligtas nilang tatlo si Hansel, imposibleng malaman kung babayaran ng taong iyon ang kanyang mga utang. Si Jackie ay wala kahit saan na malapit na mapaniwalain at walang muwang gaya ni Rudy. At Grayson, madaling maniwala sa isang tao. Tanong ni Jackie dahilan para tumahimik si Hansel ng ilang buntong hininga. Medyo gumaling na ang kulay ng mukha niya, at hindi na siya dumudugo sa mga sugat niya. Huminga siya ng malalim bago sinabing, ninakaw ko ang crimson bloodfruit na binabantayan nito. Nangangaso ang lobo at napadaan ako sa kuweba nito. Nasugatan na ako noon, at ang crimson bloodfruit ay isang pambihirang gamot sa paggaling, kaya pinulot ko ito at kinain. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang pagbabalik ng lobo. Nakita nitong nilagay ko ang prutas sa bibig ko na ikinagalit nito. Sa kabutihang palad, mayroon akong ilang mga kasanayan sa aking sarili, kung hindi, ako ay napunit sa lugar. Sa pag-iisip tungkol sa eksena noon, nakaramdam ng takot si Hansel. Kung hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan para tumakas, baka nasa loob na siya ng bibig ng lobong iyon. Nang mapansin niya ang prutas, inaasahan na niya na may halimaw na magbabantay dito. Gayunpaman, upang mapabilis ang kanyang paggaling, itinapon niya ang mga kaisipang iyon habang pinalamanan niya ang crimson bloodfruit sa kanyang bibig. Ang crimson bloodfruit ay napakahusay para sa pagbawi. Pagkatapos niyang kainin, gumaan agad ang pakiramdam niya. Gayunpaman, nagdala ito sa kanya ng mas malaking kapahamakan. Nang makita ng lobo na kinakain siya ng sariling mga mata ng prutas, agad itong nabaliw. Walang magawang itinikom ni Hansel ang kanyang mga labi, mukhang mature na ang crimson bloodfruit na iyon. Ang lobo na iyon ay dapat na binantayan ito sa loob ng maraming taon at malamang na nagpaplano na kainin ito upang makapasok sa isang bagong antas. Gayunpaman, kinain ko ito bago pa magawa ng lobo. Nang marinig ang kanyang paliwanag, kumalma si Jackie. Kung sinubukan ni Hansel na iwasan ang paksa at gumawa ng isang bagay na tulad niya sa pakikipagkite sa lobo ng nagkataon, tiyak na kinwestiyon ni Jackie ang karakter ni Hansel. Kung tutuusin, personal niyang nakita kung gaano kabaliw ang isang mata na lobo nang hinahabol nito si Hansel. Kahit na ang mga fiend ay natural na kaaway ng mga tao, hindi sila magiging baliw. Hindi katakataka na mukhang galit na galit ang isang mata na frost wolf nang makitang pinapasok ka namin. Kinain mo talaga ang prutas na matagal na nitong binabantayan, nakataas ang kilay na sabi ni Rudy. Walang magawang umiling si Hansel, hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko. Ang mga espiritual na bagay ay wala sa sinuman. Ang crimson bloodfruit noong una ay walang nagmamay-ari, kung sino ang unang may-ari nito. Kahit na pinrotektahan ito ng lobo sa loob ng maraming taon, hindi ibig sabihin na pagmamay-ari nito ang crimson bloodfruit. Wala namang masama kung kainin ko ito. Kabanata 2489. Hindi naramdaman ni Hansel na may nagawa siyang mali. Ang mga halimaw at mga tao ay likas na magkaaway pa rin. Kumunat ang noo ni Grayson, sa tingin mo ba umalis na ang isang lobo na may isang mata? Ang tanong na naging dahilan para pansamantalang kumalma ang nakakakilig na kapaligiran kanina. Walang makasagot sa tanong ni Grayson. Kahit matagal na panahon, walang nagsasalita. Napilitan si Grayson na sabihin sa sarili niya, pakiramdam ko umalis na siya. Dapat makalabas na tayo ngayon. Kahit na ang lobo ay naghihiganti kay Hansel dahil sa pagkain nito sa crimson bloodfruit, hindi ito nangangahulugan na mananatili itong naghihintay sa labas. Matagal na tayong walang gumagalaw dito, kaya siguradong naiwan na. Nang matapos niyang sabihin iyon ay sinulyapan niya si Jackie. Umawang ang labi ni Jackie. Pagkagalit, hindi alam ang sasabihin. Malinaw na sinabi ni Jackie kanina na ang isang lobo na may isang mata ay lobo pa rin sa pagtatapos ng araw. Ang mga lobo ay likas na matiigang mangangaso.
Hanggat ang isang lobo ay may mga mata sa isang bagay, ito ay titigil sa wala upang makuha ito. Malinaw na narinig ni Grayson ang sinabi niya kanina, ngunit tinanong pa rin niya iyon. Na-curious lang siya kung umalis na ang lobo o hindi. Sumimangot si Jackie at sinabing, hindi namin makita kung ano ang nangyayari sa labas. Kung gusto mong buksan ang sisidlan ngayon, ilalagay mo kaming lahat sa panganib. Kung gusto mong mamatay, sige. Ayokong ilagay ang sarili ko sa panganib dahil sa iyo. Bahagyang tumango si Rudy, sang-ayon sa sinabi ni Jackie, ngunit hindi na dinagdagan pa. Namula ang mukha ni Grayson sa galit sa mga katagang iyon. Nagpupumiglas siyang tumayo. Alam kong may sarili kang opinyon noon pa man, pero hindi ako naniniwala na mangyayari ang lahat gaya ng sinabi mo. Aalis ako ngayon para tingnan kung wala na ang lobong iyon o wala na. Biglang tumangala si Jackie kay Grayson. Pakiramdam niya ay parang ligaw na baka si Grayson na hindi mapigilan. Tumanggi si Jackie na maniwala na si Grayson ay talagang isang hindi makatwirang tanga gaya ng sa tingin niya. Gayunpaman, pinilit ni Grayson na suriin ang sitwasyon sa labas. Huminga ng malalim si Jackie at sinabing, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka ba talaga natatakot na kagatin ng lobo ang iyong leeg at kaladkarin ka palabas sa oras na buksan mo ang pinto? Tila medyo emosyonal si Grayson, ngunit kumaway siya at sinabing, kung gayon, maghihintay na lang ba tayo? Alam naming dalawa kung gaano kadelikado ang lugar na ito. Kung patuloy tayong maghihintay, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Ayokong mag-isip ng kahit ano sa ngayon. Gusto ko lang umalis sa lalong madaling panahon. Pagkasabi niyon, bumagsak si Grayson sa lupa na parang naubos lahat ng lakas niya. Napakakomplikado ng kanyang kalooban. Sa sobrang takot niya sa lugar, mas gusto niyang umalis. Dati, mayroon siyang masalimuot na damdamin tungkol sa Grandeur Mountain. Pagkatapos ng lahat, ang Grandeur Mountain ay naglalaman ng pinakamaraming fin sa buong Hestia continent. Isa rin itong sikat na lugar. Gayunpaman, sa sandaling dumating sila doon, natanto niya kung gaano siya kaliit. Ang kanyang hinaharap ay hindi kapani-pani walang maliwanag, kaya hindi niya nais na mamatay doon. Ayaw niyang maging tanghalian sa isang halimaw. Masyadong malupit iyon para sa kanya. Sobra na para sa kanya ang tanggapin. Kabanata 2490. Ano ang nasa kamay mo? Sa pagkakataong iyon, biglang sabi ni Hansel habang nakatingin sa kaliwang kamay ni Jackie. Nakataas ang kilay ni Jackie habang nakatingin sa kulay pulang kristal sa kaliwang kamay. Binuka niya ang palad niya at ipinakita ang kristal kay Hansel. Bago niya malaman kung ano ang eksaktong ginawa ng kristal, hindi niya binalak na itago ito. Kung tutuusin, nakita rin ng dalawa ang kristal. Kahit na gusto nila ito para sa kanilang sarili. Nang ibunyag ni Jackie ang kristal, napakunot ang noo ni Hansel habang seryosong nakatingin sa bubog sa palad ni Jackie. Matapos tingnan ito ng ilang sandali, bigla siyang tumangala kay Jackie at napabulalas, mayroon ka talagang scarlet blood crystal. Umalingaw-ngaw ang mga salita sa isip ni Jackie. Medyo nabigla si Jackie, ngunit kadalasan ay naguguluhan lang siya. Ano ang isang scarlet blood crystal? Bakit hindi niya narinig ang tungkol dito? Ano ang maaaring gamitin ng scarlet blood crystal? Matapos mapansin na alam ni Hansel kung ano ang bagay na iyon, hindi maiwasan ni Jackie na matuwa. Gayunpaman, hindi nawala ang alarma sa kanyang puso. Nag-aalala siya na hindi sasabihin sa kanya ni Hansel ang totoo kahit alam niya kung ano iyon. Nag-aalala siya na baka susubukan ni Hansel na nakawin ang kristal mula sa kanya, ngunit ang mga sumunod na salita ay naging dahilan upang makapagpahinga si Jackie. Nakakunot ang noo ni Hansel habang lumuwa, napakahalaga ng bagay na ito. Karaniwan, hindi kailanman makikita ng mga tao ang isa. Isa lang ang nakita ko sa mga sinaunang teksto noon. Hindi ako makapaniwala na makikita ko ang isa para sa sarili ko. Gayunpaman, ang kristal ay napakaganda, hindi ito isang bagay na magagamit ng isang normal na tao. Kahit ako ay walang paraan para ma-absorb ito. Ang mga salitang iyon ay hindi kapani-pani walang nagbibigay kaalaman, na naging dahilan upang ituwid ni Jackie ang kanyang katawan. Ganoon pa rin ang hitsura ng scarlet blood crystal, ngunit tila nakaramdam si Jackie ng biglaang mainit na enerhiya sa loob ng kristal. Tila balde ng malamig na tubig ang paliwanag ni Hansel kina Grayson at Rudy. Gusto rin nila ang scarlet blood crystal, lalo na pagkatapos sabihin ni Hansel na mahalaga ito. Ang mga sumunod na salita ang naging dahilan ng muling pagtigil nilang dalawa. Sabi ni Rudy, sabihin mo ng malinaw. Bakit hindi ito magagamit ng isang normal na tao? Bakit hindi mo ito magagamit? Nangangailangan ba ang isang likas na kayamanan ng mga karapatang sumipsip nito? Natawa si Hansel sa sinabi ni Rudy. Walang magawa siyang napaawang ang labi habang seryosong nakatingin kay Rudy. Kumunat ang noo niya at napaisip, at naramdaman niyang walang katotohanan ang tanong ni Rudy. Sa bagay, early innate stage pa lang si Rudy.
Ang dami ng talento na iyon ay halos hindi siya magiging kwalipikadong maging runner-disciple sa 7 Absolutes Pavilion. Hindi siya kailanman magiging isang panlabas na alagad. Natural na kakaunti lang ang alam ng mga taong ganyan, pero si Rudy pa rin ang tagapagligtas niya, kaya kailangan niyang pretuhin siya ng matino. Huminga siya ng malalim habang taos-pusong nagpapaliwanag, ang pagsipsip ng mga likas na kayamanan ay halatang nangangailangan ng mga kwalifikasyon. Ang mga walang kasanayan o talento ay maaaring sumabog kung sila ay sumisipsip ng labis na enerhiya. Ang walang kaalam-alam na mga tao ay kukuha lamang ng anumang kayamanan na nakuha nila ng walang pagsasaalang-alang sa anumang bagay upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Ito ay mauuwi lamang sa kapahamakan. Ang mga salita ay naging sanhi ng pamumula ni Rudy sa kahihiyan. Kahit na hindi man lang kinukutya ni Hansel si Rudy, naging sanhi pa rin ito ng pakiramdam ni Rudy na siya ay masyadong clueless. Kabanata 2471. Walang pakialam si Hansel sa nararamdaman ni Rudy. Ipinagpatuloy niya ang pagtatanong, upang masipsip ang Scarlet Blood Crystal na ito ay mangangailangan ng hindi kapani-paniwalang malakas na pamamaraan para makasama ito. Ang teknik na kasalukuyang ginagamit ko ay hindi sapat para tulungan akong ma-absorb ang Scarlet Blood Crystal. Pagkasabi noon ni Hansel ay baka sa mukha niya ang panghihinayang. Pagkatapos ng lahat, ang Scarlet Blood Crystal ay isang kayamanan na nakita niya lamang sa mga sinaunang talaan noon. Ang pagsipsip ng Scarlet Blood Crystal ay maglilinis ng utak ng isang tao na magpapaganda ng kanilang lakas. Maaari pa nga itong makatulong na malagpasan ang anumang mga bottleneck na tumutulong sa isa na tumalon sa susunod na larangan. Para sa mga regular na martial artist, ito ay isang bagay na hindi kapani-paniwalang mahalaga. Matapos marinig ni Grayson ang mga salita ni Hansel, hindi niya maiwasang mapuno ng hindi makapaniwala. Nakakunot ang noo niya habang same time na sinabi, ikaw ay isang disipulo mula sa isang 5th grade clan. Sa iyong mga kakayahan, tiyak na ikaw ay isang piniling alagad sa loob ng angkan. Dapat ay napakadali para sa iyo na matutunan ang anumang mga diskarte sa mataas na antas. Kung ang mga high-level na diskarte na mayroon ka ay hindi makakatulong sa iyo na ma-absorb ang Scarlet Blood Crystal, sino kaya ang makakagawa nito? Seryosong tanong ni Grayson sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ng high-level technique para ma-absorb ang Scarlet Blood Crystal. May kinalaman ba ang kristal na iyon sa mga pamamaraan? Iniisip niya kung may masamang intensyon ang lalaking nasa harapan niya, at gumagamit siya ng kalokohan para magsinungaling sa kanya. Pakiramdam ni Grayson ay napakalaking posible iyon. Kahit na ang lalaki ay mukhang isang matapat na tao, mahirap basahin ang puso ng tao. Baka na-develop siya ng masama. Intensyon matapos makita kung gaano kahalaga ang Scarlet Blood Crystal. Baka sinusubukan niyang linlangin ang mga ito para makuha niya ang kristal para sa kanyang sarili. Marahil dahil masyadong halata ang mga ekspresyon ni Grayson, nasabi agad ni Hansel kung ano ang iniisip ni Grayson. Walang magawa niyang kinagat ang kanyang mga labi. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hindi ko talaga ma-absorb ang Scarlet Blood Crystal. Ang teknik na natututuhan ko ay isang middle stage na earth technique. Tanging ang mga panghuling diskarte sa antas ng Diyos ang makakapag-absorb ng mga kristal na ito. Higit pa rito, ang mga kinakailangan ay hindi kapani-paniwalang mahigpit. Ang mga master lang sa mga masters ang may kakayahang sumipsip ng kapangyarihan sa Scarlet Blood Crystals. Ang Scarlet Blood Crystal ay maaaring magpapataas ng kapangyarihan ng isang tao, ngunit iyon ang pangalawang layunin. Ang pangunahing tungkulin nito ay linisin ang utak ng isang tao, pinapataas ang kalidad ng kanilang pagsasanay. Kahit na napakadetalye ng paliwanag ni Hansel, hindi ito pinaniwalaan ni Grayson. Nagsisimula ng makaramdam ng galit si Hansel, kaya nagpasya siyang isara ang kanyang bibig at tumigil sa pagsasalita. Kung tutuusin, wala siyang anumang intensyon na kunin ang Scarlet Blood Crystal dahil alam niyang wala siyang kakayahang sumipsip nito. Kahit na mayroon siyang anumang paraan upang makuha ito, hindi niya kakayanin ang Scarlet Blood Crystal at maakit lamang nito ang atensyon ng iba at magdadala sa kanya ng mas maraming problema. Matapos marinig ang paliwanag ni Hansel, kuminang ang mga mata ni Jackie. Sinimulan niyang sukatin ng same time ang kristal sa kanyang kamay habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang kristal. Naramdaman na lang ng iba na parang may salungat si Jackie pagkatapos ng paliwanag. Napakahalaga at kamangha-manghang kayamanan iyon, ngunit walang sino man ang makakatanggap nito. Kabanata 2472. Kinawian ito ni Rudy at sinabing, mukhang malas lang ako, pero dapat kumita tayo ng malaki kung ibebenta natin ito. Sa mga salitang iyon, isang malamig na ngiti ang pinakawalan ni Jackie, sa tingin mo ba ito ay sa iyo? Napag-goosebump si Rudy sa mga salitang iyon. Kahit na walang ginawa si Jackie sa kanya, muling pinalabas ni Jackie ang kanyang aura para itulak si Rudy pababa. Namula ang mukha ni Rudy sa galit at sumagot, "You're going over the line."
Ang Scarlet Blood Crystal ay itinapon sa loob ng dalawang Deacon bago sila namatay. Dapat sa aming tatlo ito. May balak ka bang kunin para sa sarili mo? Isang ngiti ang pinakawala ni Jackie matapos marinig ang natatawang pahayag, kung hindi mo ito ibibigay sa akin, hinding-hindi tayo makakaalis sa lugar na ito. Makakaalis lang tayong buhay sa lugar na ito kung sisipsip ko ang Scarlet Blood Crystal. Matagumpay na natigilan ang sinabi ni Jackie, lahat ng naroroon. Nanlaki ang mga mata ni na Grayson at Rudy, nakatingin kay Jackie na may kakaibang ekspresyon. Hindi nila naintindihan ang ibig sabihin ni Jackie. Hansel pursed his lips. Jackie, are you planning on absorb the Scarlet Blood Crystal? Nagbigay si Hansel ng detalyadong paliwanag para sabihin sa grupong iyon na wala silang talento na sumipsip ng Scarlet Blood Crystal. Gusto niyang iwaksi nila ang nakakabaliw na kaisipang iyon. Walang imak na tumingin si Rudy kay Jackie. Ang mga salitang sinabi ni Hansel ay hindi masyadong malinaw, ngunit naiintindihan pa rin ni Rudy ang gustong iparating sa kanila ni Hansel. Pakiramdam ni Rudy ay medyo malinaw na ang mga sinabi ni Hansel. Maliban kung may mali sa kanilang mga ulo, tiyak na mauunawaan nila. Sinulyapan ni Rudy si Grayson kanina. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Grayson, alam ni Rudy na nakuha rin ito ni Grayson. Dahil nagkaintindihan silang dalawa, hindi dapat mahirapan si Jackie na intindihin. Gayunpaman, may sinabi pa rin siyang napaka-absurd. Kahit na may tiwala siya sa kanyang sarili, ito ay masyadong pipi. Malamig na ngumuso si Rudy habang sinabing, Jackie, sinadya mo bang umarte na parang hindi mo narinig o hindi naintindihan ang sinabi natin kanina? Baka iniisip mo na mas titingnan ka namin sa mas magandang liwanag kung gagawin mo iyon. Kahit si Hansel ay hindi nakaka-absorb ng Scarlet Blood Crystal, kaya paano mo? Sinusubukan mo bang sabihin na ang teknik na mayroon ka ay mas mataas pa kaysa kay Hansel? Hindi maitago ni Rudy ang pangungutya sa kanyang tono habang sinasabi iyon. Tumingin siya kay Jackie na para bang tulala ang tingin niya. Natawa si Grayson, you should stop trying to explain it to him. Hindi rin niya siguro alam kung anong klaseng alagad si Hansel sa 7 Absolute Pavilion. Buti na lang hindi mo masabi, sabihin ko sayo. Si Hansel ay isang napiling disipulo sa 7 Absolute Pavilion. Ang sino mang maaaring maging isa ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Ang mga diskarte na mayroon sila ay ang lahat ng mga diskarte sa ranggo ng Earth. Sinabi ni Hansel kanina na isang ultimate god rank technique lang ang makaka-absorb ng Scarlet Blood Crystal. Sinusubukan mo bang sabihin na mayroon kang ganoong kasanayan? Pagkatapos sabihin iyon, hindi na napigilan ni Grayson ang pagtawa niya ng malakas. Ang tunog ay hindi kapani-pani walang matalim, at ang lahat ay hindi komportable sa pakikinig lamang dito. Tahimik lang na nakatingin si Jackie sa kanilang dalawa. Wala siyang nasabi tungkol sa tawanan at pangungutya nilang dalawa. Kabanata 2473. Matapos mapuno ng tawa si Grayson, tumahimik siya at sinabing, kung talagang alam mo ang isang ultimate god rank technique, sa iyo ang Scarlet Blood Crystal na ito. Hindi tayo mag-aaway sa'yo. Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, baka sa mukha ni Grayson ang pagkadismaya. Sa kanyang puso, kahit na si Jackie ay mabubugbog hanggang mamatay, si Jackie ay hindi matututo ng isang ultimate god rank technique. Napabuntong hininga si Jackie habang dahan-daang umiling, ang natututuhan ko ay hindi dapat isang ultimate god rank technique. Sigurado si Jackie sa katotohanan. Ang pamamaraan na natutunan niya ay nasa tuktok ng Divine Void World. Hindi niya alam kung anong ranggo ang posibleng maging Divine Void Heavenly Path. Pagkatapos ng lahat, ang isang mundo sa unang baitang ay hindi kapani-pani walang naiiba sa isang mundo ng ikatlong baitang. Siya. Hindi matukoy kung anong ranggo ang Divine Void Heavenly Path. Gayunpaman, sigurado siya na ang Divine Void Heavenly Path ay ilang beses na mas mahusay kaysa sa Ultimate God Rank Techniques. Habang tinitignan si Jackie na umiiling ng tame time, hindi na napigilan ni na Grayson at Rudy na tumawa ng malakas. Nakatingin sila kay Jackie na para bang tulala habang tumatawa sabay hawak sa tiyan nila. Hindi mo na kayang magpanggap. Kanina ka pa nagyayabang. Kung wala kang ultimate god rank technique, bakit hawak mo pa rin ang Scarlet Blood Crystal? May balak ka bang lunokin ito? Sa tingin mo ba ang paglunok nito ay makatutulong sa iyong pagsipsip nito? Napatingin si Jackie habang nagtatawanan at pinagtatawanan siya ng dalawa. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Si Jackie ay nakatagpo ng ilang mga uri ng mga tao. Hahanap sila ng dahilan para pagtawanan siya. Seryosong sinabi ni Jackie, ang teknik na mayroon ako ay hindi isang ultimate god rank technique, ngunit na-absorb ko pa rin ang Scarlet Blood Crystal. Habang nagsasalita si Jackie, muli niyang dinala ang kristal sa harap ng kanyang mga mata at pinagmasdan itong mabuti. Hindi siya nagabala pang tumingin kay Grayson at Rudy na tumatawa, ni hindi niya pinansin kung ano ang iisipin ng tatlo pagkatapos ng kanyang mga salita.
Muli niyang itinoon ang buong atensyon sa Scarlet Blood Crystal. Hindi niya inaasahan na ang kristal ay talagang napakahalaga. Napakaraming benepisyo ang makukuha pagkatapos itong maabsorb. Hindi nakakagulat na tila napakalakas ng naunang grupo. Kung mas mataas ang lakas ng isang tao, mas madali para sa isang tao na matuto ng isang mataas na antas na pamamaraan. Iyon ay isang matatag na katotohanan. Ito ay dahil ang isang mas malakas na tao ay natural na mauunawaan ang mga paraan ng mundo, at magiging mas madaling makabisado ang mga pamamaraan, novel drama. Ang grupo ng mga tao ay nagsisikap na nakawin ang Scarlet Blood Crystal marahil dahil sa kanila ay may mga tao na may ultimate god rank techniques na kayang sumipsip ng Scarlet Blood Crystal. Para sa kanila na mas bata pa, ang pagsipsip ng Scarlet Blood Crystal ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Nang makita ni Hansel na hindi pinapansin ni Jackie ang iba at nakatutok sa Scarlet Blood Crystal, hindi niya maiwasang ma-curious. Pakiramdam niya ay lalong nagiging misteryoso si Jackie. Huminga siya ng malalim habang seryosong sinabi, "Jackie, sigurado ka bang maa-absorb mo ang Scarlet Blood Crystal?" Tumaas ang isang kilay ni Jackie bago dahan-daang tumango, "I will absorb it." Pagkasabi noon ay hindi na niya hinintay na mag-react ang iba. Tumayo siya bago siya nakahanap ng isang sulok. Naka-crossleg siya habang inilagay ang kristal sa kanyang palad, sinimulang higop iyon. Kabanata 2474. Parehong nakatingin sina Grayson at Rudy sa eksena. Natigilan silang dalawa. Akala nila ay sinusubukan lang ni Jackie na ipakita ang mga nakakatawang salita na iyon, ngunit talagang seryoso si Jackie. Nagsisimula na talaga siyang sumipsip ng Scarlet Blood Crystal. Hindi na lang naupo at manood si Rudy. Agad siyang tumayo at sinigawan si Jackie na nanlalaki ang mata, "Baliw ka ba talaga? Nasabi na namin. Maliban kung ito ay isang ultimate god rank technique, hindi mo maa-absorb ang Scarlet Blood Crystal. Sisubog ka na lang at mamamatay kung i-absorb mo ngayon, sisirain mo rin ang kristal at mawawala ang halaga ng kristal. Hindi mo lang hihilahin ang sarili mo pababa, hihilahin mo rin kami pababa." Kumunat ang noo ni Jackie, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang pagkasuklam sa taong iyon. Pinipigilan lang siya ni Rudy dahil gusto niyang ibenta ang kristal sa huli. Tumayo na rin si Grayson. Dahil nasa iisang bangka sila, sinimulan nilang puntiryahin si Jackie. Kumunat ang noo ni Hansel, gustong tulungan si Jackie na magsalita. Kung tutuusin, medyo nagustuhan niya si Jackie, ngunit nagpa siyang isara ang kanyang bibig pagkatapos ng ilang pag-iisip. Nanghihina pa rin siya, kung magpasya siyang pumili ng isang panig, maaari niyang masaktan silang lahat. Sinugod ni Grayson si Jackie habang seryosong sinabi, "Alam kong mas malakas ka sa aming dalawa, pero hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo dahil doon. Sa ating tatlo ang Scarlet Blood Crystal, hindi pwede. Gamitin mo na lang sarili mo." Tumayo si Rudy sa likod ni Grayson na parang bodyguard. Bumaba ang tingin niya kay Jackie na may matuwid na galit, "Hindi mo lang lalabanan ang iyong integridad sa paggawa nito, labag ka rin sa moral. Bakit hinahayaan ka lang na i-absorb mag-isa? Kung gagawin mo ito, lahat ng kahihinatnan, mabuti o masama, ay sa iyo lamang. Mawawala na ang halaga ng kristal. Itatapon mo lang ba ang mga espiritong kristal na maaari nating ipagpalit sa kristal na ito? Hindi namin hahayaan na gawin mo iyon." Malamig na tumingin si Jackie sa kanilang dalawa. Matagal na siyang nagtitimpi. Kung hindi niya sila tinuruan ng leksyon, mauuwi ito sa kanilang mga ulo. Ang oras ay hindi kapani-paniwalang mahalaga sa sandaling iyon. Hindi niya kayang sayangin ito sa kanilang dalawa. Itinaas ni Jackie ang kanyang mga kamay habang ang kulay abong enerhiya ay namuo sa kanyang palad. Ang kanyang buong focus ay sa alchemy sa pinakahuling mga panahon, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang kanyang mga kasanayan ay nadulas. Si Jackie ay isang late-stage innate realm fighter pa rin. Siya ay isang sliver lamang ang layo mula sa spring solidifying realm. Ang Destroying the Void, isang upper ultimate god rank technique, ay nasa ikalawang yugto na. Kahit paano mo tingnan, mas malakas siya. Kumunat ang noo ni Rudy at sinabing, "Bakit ganyan ang ekspresyon mo sa akin? Sinusubukan mo bang atakihin kami?" Sa sandaling sinabi niya iyon, nakita ni Rudy si Jackie na itinulak ang kanang kamay sa direksyon na iyon. Pagkatapos noon, lumabas ang kulay abong enerhiya mula sa palad ni Jackie. Hindi inaasahan ng dalawa na aatake talaga sila ni Jackie. Gayunpaman, huli na ang lahat para mag-react sila. Kung tutuusin, hindi man lalaban sina Rudy at Grayson. Nakuha lang nila ang kanilang mga posisyon salamat sa alchemy. Kung walang alchemy, magiging runner disciples lang sila sa kani-kanilang clans. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay isang gulo. Sa oras na napagtanto nilang may mali, pinalipad na sila ni Jackie. Kabanata 2475. Mga alon ng sakit ang naramdaman sa kanilang mga dibdib.
Ito ay pagkatapos na magpakita ng awa sa kanila si Jackie sa pamamagitan ng hindi paggamit ng ganoong kalaking kapangyarihan. Kung walang awa si Jackie, patay na silang dalawa. Lumipad ang dalawa patungo sa silangan ng sasakyang dagat matapos matamaan ni Jackie. Sila ay humampos mismo sa silangang bahagi ng sasakyang dagat ng malakas. Pagkatapos noon, bumagsak sila sa lupa. Nakahiga silang dalawa sa lupa matapos bugbugin, nahihilo ang ulo. Nang tingnan ni Hansel ang eksenang iyon, bigla siyang lumingon para tingnan si Jackie nang may pagtataka. Dahil sa panloob na pinsala ni Jackie, hindi nakita ni Hansel kung ano talaga ang antas ni Jackie. Inakala niya na si Jackie ay nasa parehong antas ng iba pang dalawa, ngunit talagang napatunayang mas malakas si Jackie. Sa pamamagitan lamang ng isang casual na alon, nagawa ni Jackie na ganap na talunin sina Rudy at Grayson, na pinalipad sila ng napakalungkot. Napahawak si Rudy sa kanyang dibdib habang umiiyak, ano ito? Bakit ganito kasakit? Jackie, anong klaseng pag-atake ang ginamit mo ngayon? Bakit pakiramdam ko daan-daang langgam ang kumagat sa dibdib ko? Nanginginig ang buong katawan ni Rudy sa sakit. Gulong-gulong siya sa sahig. Mula nang magsimula siyang magpakita ng kakaibang talento sa alchemy, hindi na siya nakaranas ng anumang sakit. Kahit na hindi pa niya naramdaman ang ganoong uri ng sakit, ang sakit ay naging sanhi ng matinding tensyon sa kanyang mga ugat. Sobrang lakas ng sakit na naramdaman niya na malapit na siyang mag-collapse. Ang estado ni Grayson ay pareho lang, kung hindi man mas masahol pa, kaysa kay Rudy. Humihingal siya sa sakit, nanginginig ang buong katawan niya at namumutla ang mukha. Para siyang hihinto sa paghinga anumang oras. Nagtaas ng kilay si Jackie. Parang mas mahina ng konti ang pagpaparaya ni Grayson sa sakit kaysa kay Rudy. Ginamit niya ang Destroying the Void para atakehin silang dalawa at Destroying the Void ay palaging isang espiritual na pag-atake. Kahit na ito ay lubhang nanghina, nagawa pa rin itong saktan ang kanilang mga kaluluwa. Ang pinsala sa kaluluwa ang pinakamahirap na tiisin. Ito ay hindi tulad ng pisikal na sakit na magiging manhid pagkatapos ng isang tiyak na antas, novel drama. Iba ang espiritual na sakit, mas maraming sakit ang nararamdaman, mas magiging gising ang tao. Sa pagharap sa dalawang hamak na lalaki, hindi gumamit ng ganoong lakas si Jackie. Umatake na lang siya para tumahimik silang dalawa. Masyado silang nakakainis. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Jackie habang nakatingin sa dalawa na gumulong-gulong sa sahig, nasabi ko na sa inyong dalawa, shut your mouth at walang mangyayari. Pareho kayong nagpumilit na gugulo ako. Let me warn you guys, kung maabala mo ulit ako, hindi na ito magkakaroon ng katulad na ending gaya ngayon. Matapos ang mga salitang iyon ay hindi na nag-abala pa si Jackie sa kanilang dalawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinimulang i-absorb ang Scarlet Blood Crystal. Nang maramdaman ni Jackie ang kapangyarihan ng Scarlet Blood Crystal na tumago sa kanya, sa wakas ay naunawaan ni Jackie kung bakit sinabi ni Hansel na ang kapangyarihan sa loob ng kristal ay hindi maaaring makuha ng walang tulong ng isang malakas na pamamaraan. Kabanata 2496. Ang kapangyarihang nasa loob ng Scarlet Blood Crystal ay masyadong marahas. Ang kapangyarihan ay mapipigilan lamang ng isang sapat na malakas na pamamaraan. Kung hindi, sisubog ang isa pagkatapos itong masipsip sa kanilang katawan. Ang kapangyarihan ay parehong nangingibabaw at puno. Kahit na tinulungan si Jackie sa Divine Void Heavenly Path, hindi siya nang ahas na maging masyadong pabaya. Dahan-dahan niyang hinigop ang enerhiya mula sa Scarlet Blood Crystal sa kanyang katawan. Unti-unting lumipas ang oras. Sa tanghali sa ikalawang araw, ganap na naabsorb ni Jackie ang enerhiya ng Scarlet Blood Crystal. Nang mga sandaling iyon, mapatla ang kanyang mukha habang unti-unting tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo. Noong nakaraang araw, sina Grayson at Rudy ay nasugatan ni Jackie. Naging ganap na masunurin ang dalawa matapos malaman na hindi dapat guluhin si Jackie. Habang lumilipas ang panahon, napansin nilang dalawa na lalong lumalala ang kalagayan ni Jackie. Sunod-sunod na butil ng pawis ang tumulo mula sa noo ni Jackie. Sa sandaling iyon, mukhang siya ay nasa isang hindi kapani-paniwalang mahirap na posisyon. Ang sama ng kalagayan ni Jackie, mas masaya silang dalawa. Kung tutuusin, tinuruan lang sila ni Jackie ng malupit na leksyon. Pinatunayan ng aral ang kahalagahan nito. Masaya man sila sa paghihirap ni Jackie, hindi na nila sinubukang guluhin si Jackie. Iyon talaga ang gusto ni Jackie. Gusto lang niyang tahimik na i-absorb ang Scarlet Blood Crystal nang walang anumang pagkagambala. Ang oras ay lumipas ng segundo sa bawat segundo. Isang araw na naman ang lumipas na si Jackie ay nakalubog sa sarili niyang mundo, patuloy na sinisipsip ang kapangyarihan ng Scarlet Blood Crystal. Patuloy na pinapaypayan ni Rudy ang apoy sa tabi niya, sinabi namin sa kanya na huwag i-absorb ang Scarlet Blood Crystal ng walang ultimate God level technique. Tumanggi siyang makinig. Tignan mo lang siya, ilang oras na lang siguro sa isubog na siya.
So what kung malakas siya? Mamamatay na lang siya sa huli. Dapat mas malayo tayo sa kanya. Paano kung tumalsik sa amin ang dugo niya kapag sumabog siya? Iyon ay magiging sobrang kasuklam-suklam. Nang marinig iyon ni Grayson, tumango siya habang nakaupo sa malayo, sinulyapan si Jackie ng may galit. Ngumuso siya habang sinasabi, napaka-talented ni Jackie, pero may sira talaga sa ulo niya. Napakalinaw na ipinaliwanag ang lahat, ngunit tumanggi siyang makinig. Pinilit niyang gamitin ang kanyang buhay para patunayan na totoo ang sinabi niya. Hayaan mo siyang mamatay kung gusto niya. Sinayang pa niya ang Scarlet Blood Crystal. Ang Scarlet Blood Crystal ay malamang na nagkakahalaga ng ilang ika-8 gradong gamot kung ibebenta natin ito sa labas. Nang marinig iyon, nakaramdam si Rudy ng kirot sa kanyang puso. Sabi niya with a conflicted look, we were dragged down by this guy. Ayoko dito, pero napakalakas niya, walang paraan para. Habang pinag-iisipan nilang dalawa, mas lalo silang naaagrabyado, at mas lumalala ang kanilang kalooban. Gayunpaman, wala silang solusyon dito. Kung pipilitin nila si Jackie na ihinto ang pag-absorb ng Scarlet Blood Crystal, baka patayin na lang ni Jackie ang dalawa sa sobrang galit. Iyon ay isang bagay na wala silang magagawa. Makalipas ang kalahating araw, nawalan ng pasensya si Grayson. Napatayo siya bigla habang nakaharap sa pintuan ng sisidlan. Hindi na tayo pwedeng maghintay na lang. 2 araw na ang nakakalipas. Tumanggi akong maniwala na naghihintay pa rin sa labas ang One-Eyed Frost Wolf. Ayaw niyang gumugol ng isa pang segundo sa Grandeur Mountain. Napakaraming panganib sa paligid. Ang bawat segundo ay kumakatawan sa isa pang pagkakataon sa panganib. Gusto na lang niyang magmadali at lisanin ang lugar na iyon. Gusto niyang maghanap ng lugar na maraming tao para makarating sa isang transporter. Gusto niyang bumalik sa Rosefinch Pavilion at hindi na muling umalis. Kabanata 2477. Ang paglalakbay na ito ay nagdala sa kanya ng napakaraming panganib na pumuno sa kanyang puso ng takot. Malamang na hindi siya makakabawi dito kahit isang buong taon. Kumunat ang noo ni Rudy, alam niya ang binabalak ni Grayson. Sabi niya sa sobrang galit, huwag kang magmadali. Kahit may sira sa ulo ni Jackie, hindi mali ang sinabi niya kanina. Kahit ano pa, ang isang mata na Frost Wolf ay lobo pa rin. Ang mga lobo ay isa sa mga pinakamahusay na mangangaso sa ligaw. Kung gusto nitong pumatay ng tao, gagawin nito ang lahat para patayin ang tao. Maaaring naghihintay pa rin ito sa labas, naghihintay na umalis tayo sa sisidlang ito. Sa sandaling buksan natin ang pinto, susugod ito sa atin. Sa aming mga kakayahan sa ngayon, hindi kami makakaligtas kung ang isang mata na Frost Wolf ay sumugod sa amin. Medyo nababalisa si Grayson sa kanya. Namula ang mukha, alam ko yan. Tama ang sinasabi mo. Wala na akong pasensya na maghintay. Huminga siya ng malalim, pinilit ang sarili na kumalma, at sinabing, maaaring naghihintay sa atin sa labas ang isang mata na Frost Wolf, ngunit paano kung hindi? Kung gayon hindi ba't sasayangin na lang natin ang lahat ng oras na ito nang walang dahilan? Nakakunot ang noo ni Rudy habang nakatingin kay Hansel. Tinuro niya si Hansel at sinabing, si Hansel ay isang piniling disipulo mula sa Seven Absolute Pavilion. Kapag naka-recover na siya, mailalabas na niya kami. Kinakabahang umiling si Grayson, tama ka. Mapapaalis niya tayo pagkatapos niyang gumaling, pero alam mo ba kung gaano katagal iyon? Tingnan mo lang lahat ng sugat niya. Kung wala ang tulong ng mataas na antas na espiritual na gamot, hindi siya makaka-recover ng mahabang panahon. Dito na lang ba tayo magstay? Huwag kalimutan, nasa Grandeur Mountain tayo ngayon. Ang mga aktibong fin sa paligid ng lugar na ito ay nasa yugto ng Spring Solidifying. Paano kung magka-interes sila sa ating sisidlan at sabay silang atakihin? Hindi kakayanin ng sasakyang dagat iyon kahit gaano pa kalakas ang mga depensa nito. Tapos dito na lang tayo mamatay. Novel drama. Pakiramdam ni Grayson ay mas posible ito habang iniisip niya ito. Nagdilim ang mukha niya. Lalo siyang kinakabahan. Sa sobrang kaba niya, mas gusto niyang umalis sa lugar. Huminga siya ng malalim habang nakatingin mismo kay Rudy at sinabing, kahit ano, gusto kong subukan. Gusto kong makita kung nasa labas ang isang mata na Frost Wolf o wala. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod siya at tinungo ang pinto. Hindi inaasahan ni Hansel at Rudy na gagawin talaga ito ni Grayson. Nagmamadaling tumayo si Rudy at sinubukang hawakan ang braso ni Grayson, ngunit nabigo. Sumigaw siya. Grayson, nababaliw ka na ba? Alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Kung bubuksan mo ang pinto at nakita mo ang lobo na naghihintay doon, ano ang gagawin mo? Magagawa mo bang protektahan ang iyong sarili? Isa lang kung hindi mo kaya, pero hihilahin kami pababa para mamatay din kasama mo. Hindi pinansin ni Grayson ang lahat habang naglalakad siya pasulong. Sa sandaling iyon, bingi-bingi na si Grayson sa mundo sa paligid niya. Kabanata 2478.
Kinuha niya ang isang spirit crystal mula sa kanyang spatial storage at inilagay ito sa pinto. Pagkatapos noon, sinimulan niyang buksan ang pinto habang sinasabing, huwag kang mag-alala, isasara ko agad ang pinto kapag may napansin akong mali. Hindi ko papasukin ang lobo na iyon. Mababaliw na si Rudy sa galit. Hindi niya inaasahan na ganoon kitigas ang ulo ni Grayson. Nakatingin lang si Hansel, hindi makagalaw dahil sa mabigat na sugat nito. Sa pagtingin sa eksena, hindi niya alam kung ano ang gagawin maliban sa humihingal. Sa isang klik, bumukas muli ang pinto. Isang sinag ng liwanag ang pumapasok mula sa labas. Tumayo si Grayson sa kanyang mga tiptoes, balis ang tumingin sa paligid at lahat ng nasa labas. Parang dati, tanging mga ibon at bug ang maririnig sa tahimik na paligid. Wala na ang isang mata na Frostwolf. Umalis ba talaga ito pagkatapos ng napakatagal na paghihintay? Iyon ay hindi kapani-pani walang magandang balita para sa kanila. Kung gayon hindi na nila kailangang mag-aksaya pa ng oras sa loob. Hindi napigilan ni Grayson ang ngiti matapos makita ang lahat ng iyon. Bigla siyang lumingon para tignan silang tatlo at tuwang-tuwa siyang sumigaw, Sa wakas makikinig ka na ba sa akin? Wala naman sa labas. Tinatakot lang namin ang sarili namin. Sobrang nakakatawa. Tulad ng sinabi ni Grayson na namutla si Hansel. Agad na sumigaw si Hansel, bilasan mo at isara mo ang pinto. Sa sandaling sinabi niya na ang malamig na hangin ay pumasok. Ang lamig ay sapat na upang palamigan ang kaluluwa ng isang tao. Si Grayson ang unang natama ng malamig na hangin, at nanlamig ang buong katawan niya. Kitang-kita pa ni Rudy ang malamig na hanging inilalabas ni Grayson. Pagkatapos noon, nakita nilang tatlo ang isang malaking lobo na tumalon. Nakatitig sa kanilang tatlo ang mga asul na mata na iyon. Lahat silang tatlo, kasama si Hansel, ay natakot ng husto sa sandaling iyon. Katulad nga ng sinabi ni Jackie, naghihintay sa labas ang one-eyed Frostwolf para salakayin sila nang buksan nila ang pinto. Matapos atakihin ng hangin si Grayson, na-freeze siya. Para siyang ice sculpture, kahit ang mga mata niya ay hindi makagalaw. Namutla na si Rudy sa takot. Kinilig siya sa gilid. At sa sandaling iyon, ang isang lobo na may isang mata ay lumundag pasulong, pinaputukan ang sisidlan na parang bola ng kanyan. Hanggat nakapasok ito sa sisidlan, lahat sila ay karaniwang patay. Si Hansel ay isang napiling disipulo ng Seven Absolute Pavilion, mas marami siyang karanasan sa labanan kaysa sa dalawa. Sa pagkakataong iyon, maaaring blanko ang isip ni Hansel, ngunit nagawa pa rin ng kanyang katawan na mag-react. Nagpumiglas siya sa sahig hanggat maaari. Matapos tumama ang Frostwind na iyon kay Grayson, sumugod siya sa gilid ni Grayson. Hindi pa rin siya gumagaling sa sandaling iyon, at ang mga aksyon ay nagbukas muli sa kanyang mga sugat. Ang sakit ay naging sanhi ng kanyang mukha na namutla, ngunit siya ay clenched kanyang ngipin at inis ito. Tumingin siya sa hanay sa tabi ng pinto, gamit ang huling lakas niya para kunin ang isang espiritong kristal at ilagay ito sa hanay. Sa kabutihang palad, alam niya kung paano gumamit ng mga array na ganoon. Muling lumiwanag ang mga rune at nagsimulang magsara ang pinto. Sa isang malakas na putok, ang katawan ng lobo ay bumagsak sa sisidlan. Ang isang mata na Frostwolf ay hindi kapani-pani walang mabilis. Bago pa tuluyang maisara ang pinto, naabot na nito ang sisidlan. Kabanata 2479. Gayunpaman, ang pinto ay nagsara ng napakabilis, at mayroon lamang isang maliit na puwang na natitira. Hindi nakuha ng lobo ang gusto nito. Ang lobo ay umungol at umungol. Ang galit nito ay naging dahilan ng pagtaas ng bilis nito ng ilang beses, ngunit hindi pa rin ito naabot bago sumara ang pinto. Ang sisidlan ay nanginginig habang ang isang mata na Frostwolf ay humampas sa sisidlan. Ang iilan sa kanila sa loob ng sisidlan ay umindayog kasama ang sisidlan. Ang lobo ay bumangga sa sisidlan ng napakalakas sa oras na iyon, at ang pinto ay nagdeform pa nang bumangga ito sa pinto. Sa kabutihang palad, ang barko ay may magandang kalidad. Kahit deformed ang pinto, nagawa pa rin itong isara. Pagkasara ng pinto ay nakahinga ng maluwag ang tatlo. Walang inaasahan na ganoon kabilas ang mga pangyayari. Ang isang matang Frostwolf ay nagtatago sa lugar noon pa man. Kanina pa nito hinihintay na buksan nila ang pinto bago nito simulan ang pag-atake. Una, pinakawalan nito ang frost attack. Nagdulot ito ng pag-freeze ng taong malapit sa pinto, hindi makapag-react. Pagkatapos nito, sumugod ito at sinubukang ipasok ang sisidlan. Bumagsak si Rudy sa lupa. Hindi rin mukhang masaya si Hansel. Masyado siyang agitated kanina. Hindi man lang siya kumurap habang ginagamit ang pader bilang suporta para tumungo kay Grayson. Ang kanyang mga aksyon ay muling nagbukas ng lahat ng kanyang mga sugat. Matapos pakalmayan ang sarili ay napahiga siya sa lupa sa sakit habang nanginginig. Sabi ni Rudy pagkaraan ng mahabang panahon, malapit na iyon. Kahit kailan at nakapasok na ang lobo.
Dapat sabihin na ang karanasan sa pakikipaglaban ay napatunayang kapaki-pakinabang kapag ito ay mahalaga. Kung hindi nag-react si Hansel sa sandaling pumasok ang hamog na nagyelo, maaaring pumasok na talaga ang isang mata na Frost Wolf. Sa huli, napakawalang silbi ni Grayson. Ang kanyang lakas ay masyadong mahina, na nasa maagang yugto lamang ng likas na antas. Nang bumaril ang hamog na nagyelo, wala siyang depensa laban dito habang siya ay nanlamig. Nakatayo rin si Rudy di kalayuan sa kanya. Umabot sa kanya ang hamog na nagyelo at si Rudy ay nakaugat sa lugar ni hindi maigalaw ang isang daliri. Kung hindi pa nakakalayo si Hansel at hindi naapektuhan ng lamig, namatay na silang tatlo. Inilipat ni Grayson ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan, dahan-daang itinulak ang lamig sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang lakas ay masyadong mahina, at ang hamog na nagyelo ay nabaril ng isang matang Frost Wolf. Sa kabutihang palad, pinili ng lobo ang bilis upang madaig ang pag-atake. Iyon ang dahilan kung bakit buhay pa si Grayson. Kung ang pag-atake ng lobo ay naging mas malakas, magiging yelo na sana si Grayson at namatay sa lugar. Kumunot ang noo ni Hansel at sinabing, sabi ko naman sa'yo huwag kang magpakatanga kanina. Kung hindi lang ako nag-react ng mabilis, patay na kaming tatlo. Sa tingin mo ba ay magiging hanggal ang isang spring solidifying realm beast? Hindi ba't sinabi na natin noon na hindi tayo papakawalan ng lobo ng ganoon kadali? Patuloy siyang mananatili sa malapit, sinusubukan mo ba talagang mamatay? Galit na galit si Hansel. Kung hindi sinubukan ni Grayson na kumilos ng mag-isa, binuksan ang pinto bago pa man mag-react ang dalawa, hindi sana sila dumaan sa ganitong delikadong sitwasyon. Pinalala pa nito ang kanyang mga sugat. Kabanata 2500. Ginamit ni Grayson ang kanyang tunay na enerhiya upang salakayin ang hamog na nagyelo sa loob ng kanyang katawan habang siya ay nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang takot na kalagayan, novel drama. Kinagat ni Hansel ang kanyang mga labi sa sobrang galit, kahit ano, mga alchemist kayo. Wala kang sapat na karanasan sa pakikipaglaban. Hindi mo malalaman kung kailan maaaring mangyari ang panganib anumang oras. Kumunot ang noo ni Grayson pagkatapos niyang marinig iyon, at matigas na sinabi, baka mga alchemist kami, pero fighters din kami. Hindi naman kasi kami nag-away dati. Hindi ko lang akalain na ganoon pala ang pasensya ng lobo. Hindi ko inaasahan na magtatago pa ito at bigla na lang kaming aatake ng ganyan. Pinilit ni Hansel na umupo ng tuwid at sumagot, ang isang mata na Frost Wolf ay hindi kapani-pani walang matyaga. Mahihirapang makatakas ang sinumang tinitigan nito. Hindi ba naipaliwanag na sa iyo ang lahat? Hindi mo kailangang maging matigas ang ulo. Gusto ka naming pigilan kanina, pero nabigo lang kami. Mas mabuting tandaan mo ito. Kung hindi ako nag-react ng ganoon kabilis, grabe ang kahihinatnan nito. Huwag masyadong impulsive sa hinaharap, o tiyak na mamamatay ka. Hihilahin mo rin ang iba kasama mo. Galit na galit si Hansel. Nakakita na siya ng mga matigas ang ulo sa sarili niyang angkan noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng katulad ni Grayson. Matigas ang ulo ni Grayson na isipin na tama ang kanyang mga iniisip, at sinusunod lamang ang kanyang sariling mga paraan. Malamig na ngumuso si Rudy, Grayson, makinig ka. Kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan, ngunit huwag mong subukang kaladkarin kami kasama mo. Ganyan ka na ba kasabik na umalis sa lugar na ito? Wala ka bang planong umalis sa lugar na ito ng buhay? Para kang naghahanap ng kamatayan. Unti-unti nang naayos ni Rudy ang sarili at kumalma. Galit niyang tinitigan si Grayson. Wala nang ibang gusto si Rudy kundi punitin si Grayson sa mga sandaling iyon. Talaga bang sinusubukan mo kaming hilahin pababa kasama mo? Sa sandaling iyon, si Jackie, na tahimik na hinihigop ang Scarlet Blood Crystal, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at malamig na sinabi. Ang biglaang sinabi ni Jackie ay naging dahilan ng paghinto ng tatlo pang regalo. Napatingin silang lahat kay Jackie. Sa pagkakataong iyon ay dilat na ang mga mata ni Jackie. May pawis pa rin sa kanyang noo, pero mukhang gising na siya. Kumunot ang noo ni Grayson habang sinasabi, hindi ka papatay. Ang mga salitang iyon ay naging mabisyo. Malamig na ngumiti si Jackie habang naglalabas ng bagong damit sa mustard seed at pinunasan ng pawis. Paano ako mamamatay bago ka? Matapos ayusin ang sarili, itinago ni Jackie ang Scarlet Blood Crystal at dahan-daang tumayo. Hindi gumanti si Grayson sa mga pasaway ni Hansel at Rudy. Kung tutuusin, siya naman talaga ang may kasalanan. Gayunpaman, nagsimula na talagang mag-lecture sa kanya si Jackie pagkatapos nilang dalawa na hindi nakuha ni Grayson. Sa sandaling iyon, unti-unti na niyang sinimula na itaboy ang lamig sa kanyang katawan, at medyo gumaan ang pakiramdam niya. Kumunot ang noo niya at sinabing, tumigil ka na sa pagsasalita. Nasa gilid ka lang walang ginagawa ngayon. Ito ay hindi nakakaapekto sa iyo sa lahat. Natakot ka pa nga, bakit mo ako tinuturuan?
Malamig na ngumiti si Jackie, hindi mo ba naisip na nakakatawa ang mga salita mo? Tinanong mo ako kung bakit kita tinuturuan. Kayong tatlo lang ba ang nasa sisidlang ito? Kung talagang pinayagan mo ang lobo na iyon, kakainin lang ba kayong tatlo at ililibre ako? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.